Amen and amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pwede po bang pakipalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon? At sabay-sabay po tayong umawit. We praise you, God. We glorify you. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able to save and deliver us. We put our hope in your name, Jesus. Sing blessing, blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours, yours forever. The praise is yours, yours forever. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our God reigns forever. Our God is in control, steadfast, unmovable. Nothing's impossible, 'cause our
We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us to triumph in his name. Oh, 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 oh. Amen. Lord, we declare and we claim your victory. Ang lahat ng pinagtagumpay ng Panginoon, pwede mo bang pumalakpak? We've got the victory. Everything will be alright, alright. We've got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We've got the victory. Everything will be alright, alright. We've got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. May kasamang pagtaas ng kamay para sa Panginoon of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah. The one who made a way for us. The one who made a way for us. The one who made a way for us to triumph in his name. Ooh, whoa, ooh, whoa. Ooh, whoa, ooh, whoa. We have overcome. Oh, hallelujah. Amen. Tunay nga, Panginoon, na kami ay iyong pinagtagumpay. At Panginoon, napakasarap na papurihan ka. Napakasarap, Panginoon, na kantahan ka, Panginoon. At di kami magsasawang purihin ka sa aming mga buhay. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Sinabi ng Panginoon sa Isaiah 25:1, Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness, you have done wonderful things, things planned long ago. Hallelujah, hallelujah. Church, bakit ka ba nagsasamba sa Panginoon? Amen. Minsan sa ating buhay, mga Kristiyano, meron tayong tendency na nilalapitan lang natin ng Panginoon tuwing tayo may kailangan. O minsan kinikilala lang natin ng Panginoon tuwing tayo may problema. Pero napakaganda ng salita ng Panginoon dahil sinabi niya, Lord, you are my God. I will exalt you. Panginoon, ang pagpupuri po pala natin ay hindi lang nakabase sa kung anong kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen? We praise you, God, simply because you deserve it. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, at karapat-dapat kang purihin. Panginoon, salamat. Hallelujah. Salamat dahil nakilala ka namin na tunay, na tapat at mabuti at totoong nagmamahal sa amin. Kaya Panginoon, ano man ang sitwasyon na nararanasan namin, mahirap man, nakaranas man kami, Panginoon, ng matinding pagsubok, still, Lord, we will praise you. Still, Lord, pasasalamatan ka namin because you deserve it. You deserve the praises, the honor, and the thanksgiving of your people. Hallelujah, hallelujah. Kaya pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? Ialin mo ang iyong best clap offering. You deserve it, Jesus. We praise you, God. Salamat, salamat. And today, church, let's lift up our praises as we sing this song. Hallelujah.
because of who you are. I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because
one, Lord. He is merciful, compassionate, gracious, slow to anger, and abounding in love. Yan po ang ating Panginoong Yesus na sinasamba sa lugar na ito. Hindi nauubos ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Amen ba yun? Amen. Kaya pwede bang natin ibigay yung pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa ating nag-iisang Diyos, ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah! Purihin ka, Ama, Panginoon. Purihin ka sa faithfulness mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah! At sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, na kami ay dinako mo sa lugar nito, Panginoon, Lord God, upang ikaw ay makadiig namin sa lugar nito, ang iyong presensya, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Lord God, ikaw yung inuna namin, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Dahil ikaw yung nagbibigay ng pag-asa sa amin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGA Dasma Outreach Department! And we're inviting you to dance ministry. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito? Hallelujah! Sige po, tayo po ay mag-settle na at ay handa natin yung ating puso sa pakikinig na mensahe ng Panginoon. Are you excited to hear the Word of God today? Amen. Ako rin ay excited na magbahagi ng kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. And let's prepare our hearts na maging receptive sa mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Kayo ba'y naniniwala na tayo ay kakausapin ng Diyos sa umagang ito? Amen. Yan. Dahil inuna natin ng Panginoon, we believe, kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, we believe na something good is going to happen sa kanyang anak. Amen? And we claim that, dahil inuna natin to, hindi natin inuna yung EDSA. Amen? Ayan. Kapatid, ang pag-asa natin ay hindi sa gobyerno. Ang pag-asa natin ay sa ating Panginoong Yesus. Amen ba doon? We put, kagaya ng kanta kanina, we put our trust, our hope in you, Jesus. Kaya pag-asa yan natin, hindi sa pamahalaan, na magagawa lang natin ay panalangin yung mga namumuno sa ating gobyerno. Pero yung totoong pag-asa natin ay ang ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Siguro po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, muli, good morning. At musta po ang bawat isa? Na-stress na ba kayo sa balita? Ayan, nakausap ko yung kapitbahay namin sa the other day, Sabi nila talagang stress na sila sa balita, Sabi niya, gusto niya na yung patayin yung kanyang TV. Hindi mo talaga maiwasan, pati sa Facebook mo, talagang yun ang lumalabas sa Facebook mo, Sikat na, sinadiskaya, Anyway, basta Diyos na lang natin yan. Okay, so this time, handa natin yung puso at umpisa na natin ang salita ng Diyos. Let's start the message by watching this very short video. Panoorin lang po natin. Sa akin pala clicker. It's like drawing an optical illusion of
try to fool a flock of sheep. As you can see, he started by tracing lines on the ground and then tried to create a false perspective. After several hours of work, you can see a lead-like figure starting to appear. Once the drawing was finished, even from our point of view, it worked really well. And at that moment, look, flock of sheep arrives, and we'll see how they'll behave. They move slowly with their shepherd, and listen carefully. They move slowly and don't understand. And look, they try to pass on the sides, and they eventually all end up going to the right. It works perfectly, magnificent. Ayan po. Yan po ay tinatawag na optical illusion. Yan. Hindi po yan flat control. Optical illusion po, ano ba ibig sabihin? Ito yung how do you perceive things in life, no? In reality, yan po ay flat na kalsada, no? Pero depends on your point of view, kung saan mo ito tinitignan, kakaiba yan. At paano natin i-relate sa mensahe ng Diyos sa umagang ito, no? Sa mga anak ng Diyos, merong kakaharapin na problema. And that is the reality, no? And paano ba natin tinitignan ito pag tayo ay kakaharap sa problema, no? At yun po yung pag-uusapan natin sa umagang ito, and our text can be found in 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Yan, 2 Kings, pagkatapos lang ng 1 Kings, 2 Kings na yan. Ang sabi dito, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, the Lord. Oh no, my Lord. What shall we do? The servant asked. And in verse 16, don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. And in verse 17, and Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Tayo muna ay manalangin. Lord, Father God, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa beautiful Sunday na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon, Lord God, sa kalakasan at sa pag-guide nyo. Kaya kami nandito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, to worship you and to bless your name, Panginoon, Lord God. And as we bless your name a while ago, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Panginoon, this time we pray, Father God, please do pray. Please do bless us also, Panginoon, through your word, Panginoon. And let your word purify us, Panginoon. Strengthen our faith today, Panginoon, Lord God, through your word, Panginoon. And let your word change us into a better person, Panginoon. Lord, we commit to you everything by the power of your Holy Spirit. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Ayan, the title of the message is The Eyes of Faith. Yan. Meron palang mata ang pananampalataya. Ayan. Hindi natin nakikita yan, pero malalaman natin mamaya bakit may mata ang pananampalataya. Okay, so bilang background po, no, itong king of Syria, itong Syria and Israel, at that time palagi po silang nagyegera. No? At itong si king of Syria, ito po si Ben-Hadad, no? Tinitipon niya ang kanyang mga generals, no? At sila ay nagpaplano kung paano masakop ang Israel, no? So itong si king of Syria, sabi niya sa kanyang mga generals, no, dito natin i-ambush, no? Tambangan itong mga sundalo ng Israel, no? And lahat ng kanilang plano, ito po ay nire-reveal ni Lord kay Prophet Elisha. Kaya itong si Prophet Elisha, sinasabi niya yung plano ng Syria dun sa King of Israel. So palaging ganun, kung ano man yung plano ng Syria, palaging hindi nagtatagumpay. Kasi itong si Prophet Elisha, palagi niyang sinasumbong sa King of Israel, bagamat si Prophet Elisha ay wala sa meeting, no? Pero nire-reveal ng Diyos kay Prophet Elisha. So palaging ganoon, kaya nagagalit itong si King of Syria, no? Kaya sabi niya sa kanyang mga generals, mga sundalo, no? Sabi niya, sino ba ang spy dito sa atin? Sino ba ang traitor dito sa atin? No? Bakit hindi tayo nagtatagumpay, no? Sabi ng general, no, sabi niya, wala pong traitor sa amin, mahal na hari, no? Kami po ay loyal sa inyo.
no? Pero merong prophet sa Israel na lahat ng sinasabi nyo ay isinusumbong niya sa hari ng Israel. Kaya po hindi tayo nagtatagumpay. So nagalit itong si King of Syria, si Ben-Hadad. Kaya sabi niya in verse 13, "Go, find out where he is," the king ordered, "so I can send men and capture him." The report came back and he is in Dothan. No? Ito po yung mission ng mga sundalo to capture Elisha dun sa isang lugar sa Israel. No? And what are the lessons to be learned? 3 P's lang po, hindi 4 P's. No? 3 P's lang. Unang-una, pag-usapan natin ay problem. Go. Yeah, problems. No. Wow. Benamano, pag-usapan natin problema kagad. Saya-saya, di ba? Yeah. Sumakay na lang kayo. Lahat naman tayo meron niyang problema. Yan. Sino ba wala problema dito? Ayan. Lahat tayo may problema. Sino wala dyan? Pwede ko kayong bigyan mamaya. Una, problems. Yan. Balik tayo sa ating text. No? When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. So ito po yung servant, no? Dalawang karakter ang pag-uusapan natin sa umagang ito, no? Ito yung servant of the man of God. Ito po si Prophet Elisha. Dalawang servant, dalawang lingkod. Yung isa, lingkod lang, pero yung isa, lingkod ng Diyos. And later, makikita natin kung paano nila harapin ang problema sa buhay. Paano ang approach nila, paano ang naisip nilang solusyon. No? Magkaiba po sila kung paano i-approach ang problema sa buhay. Pareho yung problema nila, pero iba ang approach. Yan. Makaka-relate tayo dyan sa mga anak ng Diyos. No? Paano mo ba harapin ang problema kapag dumarating sa iyong buhay? Yan. So, sabi dito, an army with horses and chariots. No? Ito po yung kakarahapin nilang problema. No? What is my point here? No? Kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, kahit ikaw ay believer of Jesus Christ, follower of Jesus Christ, ikaw pa rin ay makakaharap ng problema. Tama ba yun? Amen. Wala pong exemption yan. No? Hindi po tayo exempted yan sa mga problema sa buhay. Kahit ikaw ay bishop pa or pastor, no? Kahit ministry head ka, meron kang kakaharapin na problema. At yun po at tahasang sinabi ng ating Panginoong Hesus, no? In John chapter 16 verse 33, "In the world you will have tribulation." No? Yan po ang sinabi ng ating Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng tribulation? No? In Greek word, ito po ay lipsis. No? Na ibig sabihin ay pressure. No? Parang yung grapes, no? Bago lumabas ang kanyang katas, kailangan mo nang itong i-press. No? Yung iba nga, inaapakan para lumabas yung katas. No? And ano ba ibig sabihin niyan? No? Yung lipsis, ito yung hardship, sufferings that every believer will face. No? Lahat ng believer. Iba po yung Great Tribulation in the book of Revelation. No? Yung Great Revelation, ito po yung worldwide na mangyayari before the second coming of the Lord Jesus Christ. Ito raw ay ipopour na ng Diyos yung wrath of God sa buong mundo. Why? Because of unrepentant na mga tao. No? Before the second coming of our Lord Jesus Christ. Pero yung itong sinasabi na to, ito yung tribulation na to, ito yung every believer na ma-encounter. No? Habang tayo ay nandito sa lupa. Yan. And let's move on. No? In this world, you will have tribulation. Bakit ba inaalaw ng ating Panginoong Diyos na tayo ay dadaan sa mga tribulation, hardships in life? No? Merong purpose and reward yan. Muna, no, it will purify our faith. No? Sasalain ang iyong pananampalataya kung ito ay talagang genuine. Genuine. No? Genuine, alak yun eh. Genuine. No? Kung totoo ang iyong pananampalataya. And what else? It will strengthen our endurance. No? Talagang itetes yung endurance mo, pagtitiis mo. No? And what else? Kaya kami problema kasi gusto ng Diyos ma-experience mo ang kanyang tulong. Amen ba doon? Amen. Yan. Kasi kung wala kang problema, hindi mo kailangan ng Diyos.
hindi ka mananalangin sa Diyos. At kaya tayo pala binibigyan ng testing in life para maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen ba doon? Amen. Yan po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, sabi dito, "Oh no, my Lord, what shall we do?" The servant asked. No? And alam niyo po, itong problema ni servant at ni prophet ay, this is no ordinary problem, no? Ito po ay surrounded, no? Minsan sa ating buhay, tayo ay, alam niyo po yung mga problema, ewan ko nung naranasan nyo, no? Minsan yung mga problema, pag dinalaw ka, sabay-sabay. Naranasan nyo ba yun? Hindi mo ba na-solve yung isa, no? Andyan na naman yung isa, no? Talagang papalibgiran ka, no? Ang laki, no? Nakakalula, no? Nakakapanghina, no? Kapag dumarating mga mabibigat na problema sa buhay. Tama ba 'yon? No. Meron bang problema na nakakapagpalakas? Talaga nakakapanghina nan, no. Ang Diyos lang ang bibigay ng lakas, no. Overwhelming, at itong kinakaharap ni Elisha at ng kanyang servant, ito ay beyond their control, no. Bakit beyond their control? Hindi mo kayang solusyonan sa sarili mong lakas ito, no. At sa ating buhay, may mga problema tayong madaling solusyonan. Tama? Iba-iba ang level ng nakakaharap nating problema. May mga problema na madaling solusyonan at may problema na hindi mo kaya, napakabigat, no? At hindi mo alam kung paano ito kakaharapin, paano mo solusyonan, no? At iyon po ang hinaharap ni na servant at ni prophet Elisha, no? Beyond their control, no? And alam niyo po, may mga problema nga ganyan, parang si Dodong lang, no, nung nagpa-exam ang kanyang teacher, nung elementary. Maraming teacher dito, no. Shout out sa mga teacher. Yan. May sir and ma'am. Yan. Huwag kayong magpa-exam ng mahirap. Yan. Alam niyo po si Dodong, no, nung nagpa-exam, napakahirap, no. Kaya ang ginawa niya, no, yung kanyang answer na number 1, nilagay niya sa first page, yung answer na number 2, nasa likod, yung answer na number 3, pinaghiway-ulay. Kaya nung check ng test paper itong si teacher, no, tinawag niya si Dodong, "Dodong, bakit ganito? Ang gulo-gulo ng answer mo. No? Pinahirapan mo ako." Sabi ni Dodong, "Ay, kasi ma'am, ang hirap ng binigay niyong test. No? Kaya quits lang tayo." Yeah. Iba-ibang level ng problema. Yeah. And let's move on. Yan. Pareho sila ng problem, no? Same problem, but magkaiba ng approach. Itong servant and the servant of God, which is the prophet Elisha. No, makikita natin yan mamaya, no? Matututo tayo sa dalawang karakter na ito, no? And in verse 16, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, yan, sabi niya, "Oh no, my Lord, what shall we do?" Ito yung reaksyon ni servant, no? At ganun din tayo. Minsan nagpapanik tayo, mapapaaka, no? Afraid, tatakot, no? Nababalisa, no? Nababahala, no? Minsan yung problema mo, no, pag mabigat, minsan napapanaginipan mo pa. Tama ba 'yon? Ayan, napapanaginipan mo. Parang lalong bumibigat pa pag nananaginip ka. Ayan. Parang ganito lang 'yan. Ayan. Tingnan mo na yung kuko mo kung pudpud na. Ayan. Nagpapanik ka na, mabigat ng problema. Yan. Parang ganito lang, yan, may problema ka, no? Buhay na buhay ka pa, pero parang hinahabol mo na ang iyong hininga. No? Parang malalagutan ka na ng iyong hininga. Yan. Kakapanghina talaga, totoo naman yun, no? And yan po ang reaction ni servant, no? And what else, no? Kapag ikaw ay may problema beyond your control, kagaya din natin itong servant na wala tayong maisip na solusyon. Tama ba yan? No? Lahat ng nagawa mo ng solusyon ay hindi umubra. No? Maikwento ko lang, no? Nung kami ay kalakasan ng aming pagpapaaral, no? College at dalawang high school, no? Enrollment na, nakapag-enrollment na lahat, mga kaklase, at kami ay wala kaming kakayahang may enroll yung aming mga anak. No? And, wow, lahat ng solution, inisip na namin mag-asawa, no? Hindi umubra. No? So, ginawa namin, nanalangin na lang, pinasa Diyos namin. No? And, dahil siguro kami ay lingkod ng Diyos, kami mag-asawa.
Si Mrs. nasa care group, ako ay nasa evangelism. No? Ang Diyos ay nag-intervene. No? After 2 days, no, nabalitaan, bigla na lang namumusta yung kuya ko. Sabi niya, kumusta kayo? Sabi ko, nag-stop muna yung mga bata. Ano nangyari? Wala talaga eh. So sila gumawa, yung mga kapatid ko gumawa ng paraan. Nagsanla sila ng lupa namin na nasa Paso sa probinsya. Ayan. Kaya madalit sabi, nakapag-enroll yung aming mga anak. What is my point? No? Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, no? Kapag ikaw ay nagtitiwala at nananampalataya sa kakayahan ng Panginoon, hindi papayag ang Diyos na hindi siya makialam sa iyong problema. Amen? Yun po ang naranasan namin, no, mag-asawa. And yun po ang nagiging testimony namin. Amen? So, let's move on, no? Ayan. In verse 16, don't be afraid, sabi ni Prophet Elisha sa kanyang servant, no? Ito po ang kanyang batayaw. Ayan. Reaction ng servant, scared, natakot. No? Pero kaya, ayan, parang ayaw mo nang tingnan, no? Sa dami ng problema. Ayan. Parang nagtatago, no? Scared, pero yung si Prophet Elisha, anong kanyang reaction? Ito siya, no? Ang kanyang reaction po ay calm, still, peaceful. Why? Ano ba pagkakaiba, no? Parang ganyan lang, no? Nakatikwatro pa relax, no? Ganyan po ang reaction ni Prophet Isaiah, no? May kwento ko lang, no? Alam niyo po, kami mag-asawa ay 34 years na magsasama bilang mag-asawa. 34 years na sa mahal ko ng asawa. Yeah. Talagang tumagal kami, no? Why? What's the secret? Kailangan magtiis kayong dalawa. Talagang kailangan mong tanggapin yung mga flows niya. Vice versa naman yon, no? Vice versa naman. Para, pantas lang. Tanggapin mo yung flows niya, yung pagkakamali niya, no? Lahat yan para humaba ang yung pagsasama. Yan. Nakikinig Sister Lalen. Tanggapin mo talaga yan, yung mga pagkakamali niya. Why? Kasi nung nag-asawa yan, nung pinili niya na ikaw yung mapapangasawa niya, yun ang number 1 niya ang pagkakamali. Kaya tanggapin mo ang kanyang pagkakamali. Ayan. Why? Sabi niya sa akin, buti ka pa, no? Kasi yung mga, in 34 years, pare-pareho lang naman yung problema. Ayan, internet, telephone, electric bill, tubig, pare-pareho na naman, in 34 years. Pero po, looking back, nabayaran naman yun, di ba? Bakit? Anyan ang Diyos eh. Tested ko na, no? Sabi niya sa akin, buti ka pa, relax. Nakangiti lang ako. Ayaw ko na ma-stress. Pagod na ako ma-stress, no? Baka yung pa ang dali ko. Ayaw ko pa. No? Gusto ko pa makita yung mga kaapu-apuhan ko. Kaya ayaw ko na talaga. Basta pag may problema, siya ang nag-absorb. Ayan. Gusto rin niya ma-stress ako talaga. Idadamay niya ako. Ayaw ko na. Ayan. So, let's move on. Yan. Pangalawa, may problema ang anak ng Diyos, pero mayroon tayong kasiguraduhan ng protection, deliverance, help from God. Amen. Yan po yung pangalawang pag-uusapan natin. Sabi dito, those who are with us, sabi ni Prophet Elisha, no? Those who are going to protect us, makisama ka. Yeah. Those who are going to protect us are more than those who are going to destroy us. Sabi, ito yung nakikita ni Prophet Elisha. No? Mas marami yung kakampi natin. No? The servant of God, ang nakikita niya yung tulong ng Diyos. Wow. Yun po ang pagkakaiba. Pero ito yung si servant, no? Ang nakikita niya yung problema. Kita natin, iisa ang problema, pero magkaiba nila ang pananaw. Magkaiba sila ng tingin. Why? Bakit kaya? Mamaya malalaman natin bakit magkaiba sila ng respond, no? Ng approach sa problemang ito. Iisa lang naman ang kanilang problema. No? And so, ito kasi nakikita ng servant, no? The great army versus 2.
No? Siguro yung ipinadala na sundalo, ito ay 20,000. Pagpalagay na lang natin 20,000. At the ratio will be 1:10,000. At kung susumahin mo, kukwentahin mo, talaga namang matatalo ka, matatakot ka. Tama? Paano mo naman magagapi yung 1:10,000? No? Pero yan ang nakikita ng servant. 20,000 versus 2. No? Talagang nagkwekwenta siya, talagang tatakutin ka ng problema. No? May singit ko lang, alam niyo po, itong si Dodong, no? Si Dodong maraming profession kasi yan. Minsan siya ay embalsamador, minsan siya ay tagatikim ng asfalto. No? Siya rin ay doktor. Yan. Si Dodong minsan, kahit doktor siya, siya rin ay nagkakasakit. Mga doktor nagkakasakit din niya. Kaya si Dodong nagpa-check up sa DCMC, dito lang sa tabi. No? Sabi niya sa doktor, no, Dok, no, check upin niyo nga ako kasi ako ay nanghihina. Tuwing hapon ako ay nanghihina. No? Sabi ng doktor, siguro pahinga lang yan. Siguro pagod ka lang, ipahinga mo lang. No? Siguro mabigat ang trabaho mo. Ano ba trabaho mo? Sabi ng doktor. Sabi ni Dodong, doktor din. No? Sabi niya, doktor ka pala, bakit hindi mo na lang gamutin yung sarili mo? No? Sabi ni Dodong, kasi Dok, mahal ako maningil eh. Sabi niya. Kaya nagkwekwenta itong si Dodong. Kaya, yung iba talagang hanggang ngayon loading pa rin. Naglo-loading. Mabagal pa rin ang internet. Ayan. So let's move on. Ayan. Ayan ang nakikita ni servant, no? The great army versus 2. Pero iba ang nakita ni Prophet Elisha. Anong kanyang nakita? No, ito kasi yung sitwasyon, no? Pareho silang ng problema. So both armies but perceive it with different realities. Ito ang nakikita ni, ayun sila, maliliit si Prophet Elisha at saka si servant. Ang nakikita ni servant, ito po, yan. Ang nakikita niya ay problema. Yun ang nakikita niya. Pero itong si servant of God, itong si Prophet Elisha, no, ang nakikita niya yung tulong ng Diyos. Wow! Kapatid, kung ikaw ay dumadaan ng problema, ano ba ang nakikita mo? Saan ka ba nagfo-focus? Sa problema o sa tulong ng Diyos? Wow! And that is the difference, no? Mamaya malalaman natin bakit sila ay magkaiba ng pananaw, no? So let's move on, no? Makisama ka. Ayan. Makisama. Ano lang? Pasensya lang. So let's move on, no? Why? Delilah. Ayan. Etong man of God, si Elisha, ito po ang nakikita niya. Meron ngang great army na kanilang kaharap. Pero pagkasama mo ang Diyos, no, sabi niya, those who are with us are more than those who are with them. Dadalawa nga kayo, pero pagkasama mo ang Diyos, wala pong imposible sa Diyos. Gaano mang karami ang iyong problema, gaano bang kalaki yan pag isinama mo ang Diyos sa iyong problema, yung problema ay mas maliit kaysa malaki nating Diyos. Amen ba doon? Amen. Yan. Kaya pag tayo ay nagkakaroon ng problema, huwag niyong kalilimutan na isali sa equation ang Diyos sa iyong problema. At yun po ang pagkakaiba nila. The servant and the prophet Elisha. No? 2 plus God. Kapatid, alam niyo po, pag may problema, no, gaano mang karami yan, it's not about the number. It's not about how big your problem is. No? It is about who is with you. Sino ba ang kasama mo kapag ikaw ay may problema? No? Kaya pala ganun pa-chillax-chillax lang si Prophet Elisha. Why? Kasi meron siyang confidence sa kanyang Diyos. No? And let's move on. Kaya pagkasama mo ang Diyos, safe ka na. Ayan. Narinig niyo na ba yan? Sabi, baka hindi na sila safe eh. Parang hindi pa safe. Yeah. Pagkasama mo ang Diyos. In John chapter 15, verse 5, without me, you can do nothing. Yan. Palagi mong isama sa ang Panginoong Hesus. No?
kapag ikaw ay may kinakaharap na problema. Amen ba dun? Huwag mong kalimutan ang Panginoong Yesus. No? Huwag kang mag-focus sa iyong problema, kundi mag-focus ka kung ano ang magagawa ng makapangyarihan mong Diyos sa iyong buhay. Amen. Amen. Yan. Ito po si Thomas Titcomb. No? Siya po ay British missionary in the early 1900s. Siya po ay missionary sa Africa. No? At minsan isang gabi sila ay may prayer meeting. No? Parang midweek siguro. No? Meron kasama siyang 12 na believers. No? At habang sila ay may prayer meeting, no? Merong lumapit, no? Na 500 na tribes, no, nakatao, no, na handa silang pasukin at patayin at kainin. Sila pala ay cannibal, no. Nung itong si Titcomb naman ay meron silang for 11 days nag-stay sila sa bahay kung saan sila nagpe-pray, no. At meron din naman silang konting mais na kinakain at tubig, no. At nung naubos 'yon, sila ay lumabas at sabi niya dito, no, dito ko na lang basahin, medyo maliit doon. Sabi niya, afterward they asked, why didn't you kill us? Bakit hindi nyo kami pinatay? No? Why didn't you burn the house? Bakit hindi nyo sinunog yung bahay? Sabi ng mga tribes, no, oh no, we could not do that. Hindi namin magawa yan. Why? Those figures in white with their drawn swords will not let us get anywhere near your house. Wow. May nakikita kaming figure na nakaputi na may hawak-hawak na espada. No? Hindi man lang kami makalapit sa inyo. What is my point, kapatid? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, no, meron tayong hindi nakikita na protection from God. Ito yung unseen world. Ito yung spiritual realm na hindi natin nakikita, hindi natin namamalayan. Wow. Sa mga tapat na naglilingkod ng Diyos. Akala lang natin wala. Why? Kasi hindi nakikita ng physical eyes natin. Pero meron palang proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Wow! Ang sarap, di ba? Ang sarap. Wow! Napapahiyak lang ako. Hindi natin nakikita. Pinagtatanggol pala tayo ng Diyos. Sige po, palapalan. At yan po ang testimony ni Thomas Titcomb, no? And kapatid, hindi lang sa protection, kundi I believe pati sa mga provisions, no? Pati sa healing, lahat na privilege. Kapag ikaw ay tapat na naglilingkod at follower at may pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Patuloy na nagtitiwala sa kakayahan ng ating Panginoong Yesus. Amen ba doon? Ang Panginoong Yesus kasi, He is able and willing to help sa kanyang mga anak. No? Ang mga mayayaman, may mga tao na they are able to help you, but they are not willing. Tama? At may mga willing naman na mga tao na tulungan ka, pero wala silang ability to help. Hindi sila capable. They are not able to help you kasi kapos din sila. Pero ang ating Panginoong Yesus, He is willing and able to help you. Amen ba doon? Amen. So, let's move on. No? Ayan, may problema man ang isang Kristiyano, pero mayroong assurance ng deliverance, help, protection from God. No? Ito ay hindi natin nakikita in the spiritual realm. No? At pangatlo, no? Ito po yung perspective. Paano mo tinitignan ang problema? Ito po yung point of view. Ayan, perspective. So, let's move on. No? Sabi dito, and Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Ano bang ibig sabihin dito ni Elisha? Kasi itong servant, nakita naman niya yung problema. Ibig sabihin, hindi yung physical eyes ang gustong mabuksan ni Elisha para sa kanyang servant. No? Ano ba yung eyes na tinutukoy dito ni Elisha? Ito po ang kanyang spiritual eyes. No? Doon na po yung climax ng ating pag-usapan. Ito po yung perspective. Ito po yung eyes of faith. Spiritual sight. No? The eyes of faith. Yeah. Why? Bakit hindi nakita ni servant itong
tulong na nagmumula sa Diyos. No? Bakit kaya hindi niya nakita yung nakikita ni Elisha? No? In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of Jesus Christ, so that they cannot see the help from God, so that they cannot see the deliverance, the protection from God. No? Kaya pala hindi nakikita ito, yung tulong na nagmumula sa Diyos. Why? Because of unbelief. These unbelievers, because of unbelief, hindi mo nakikita. So, napakahalaga, napaka-importante ang pananampalataya sa isang Kristiyano. Upang makita mo, through the eyes, through the lens of faith, makikita mo ang tulong ng Diyos. Alam niyo po, yung physical eyes, ang makikita lang hanggang dito lang sa ceiling. But the eyes of faith, it will go beyond. You can see beyond this ceiling. That is how powerful faith is sa isang mananampalataya. No? And in verse 17, sabi dito, then the Lord opened the servant's eyes. At ano ang kanyang nakita? No? The eyes of faith. Ano ang kanyang nakita? The servant eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ano ba yung fire na yon? It symbolizes the presence of God. No? Yung fire na yan, remember, nung si Moses, no, nakita niya yung burning bush, no, nandun yung presensya ng Diyos. No? So yun po ang nakita nung na-open ang kanyang mata ng pananampalataya. Wow, nakita niya meron palang tulong ang Diyos. Wow. The eyes of faith, nabuksan na yung kanyang eyes of faith. And sabi dito in Psalm 121 verse 1 to 2, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Hindi po sinasabi dito yung physical na mountain. Hindi po yung Sierra Madre, no? Kundi sinasabi dito kung saan ang ating Panginoong Hesus. Nasa langit. No? Kaya sabi niya, look for the Lord's help. Huwag kang mag-focus sa iyong problema, mag-focus ka kung ano ang magagawa ng Panginoong Hesus sa iyong buhay. Amen? Look for Lord's help. And in verse 70, sabi dito, then the Lord opened the servant's eyes and looked, no, full of horses and chariots of fire. Ito po yung presence. That symbolizes the presence of God. No? The power of God is in place. Nandun lang pala. Tayo, kapag tayo ay humaharap sa battles in life, difficulties in life, meron palang always available na tulong ang Diyos na hindi natin nakikita. Wow. Then, in the spiritual realm, nakikipaglaban din ang Diyos in behalf of His children. Na hindi natin namamalayan, hindi natin nakikita yon. Kagaya kay Thomas Titcomb. Wow! Napakasarap, Panginoon. No? Namnamin ang iyong mga salita. No? The power of God is in place. No? And sabi dito, in what is faith? In John chapter 20, verse 29, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet believe. Wow. Sino daw ang pinagpala? Yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus kahit hindi niya ito nakikita. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Wow. Hallelujah. Hallelujah. And in John chapter 11, verse 40, sabi dito, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Wow. Ano ba ibig sabihin nito? Believing precedes seeing. Kailangan mo manampalataya muna, maniwala muna bago mo maranasan ang tulong ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Wow. Remember in Matthew chapter 9, meron isang bulag na gustong magpagamot sa ating Panginoong Hesus. At tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, pwede namang gamutin kaagad ng Panginoong Hesus itong bulag. Pero tinanong siya ng ating Panginoong Hesus, do you really believe that I can do this? Wow. Ano ba ibig sabihin ng ating Panginoon? Kailangan i-establish muna ng Panginoon kung talagang may pananampalataya itong taong ito. Wow.
At depende sa pananampalataya, makakamtan niya ang resulta. No? Do you really believe that I can do this? Sabi ng tao na bulag, yes Lord, I believe. At sabi ng ating Panginoon, according to your faith, it will be done to you. Wow. Kaya siya ay na-heal, nabuksan ang kanyang mata. Sa mundo, kapatid, to see is to believe. To see is to believe. Kailan makita ko muna? But, in the kingdom of Jesus Christ, the principles in the kingdom of Jesus Christ, you have to believe first. And you will see the result. Kailangan mo munang manampalataya bagong makita yung pagpapala, yung protection, yung provision ng Panginoon sa iyong buhay. Kabaliktaran sa mundo. Kapatid, dito natin nakikita kung gaano ka-importante ang pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. Alam niyo po, yung pananampalataya, ito po ay regalo ng Diyos sa lahat ng mananampalataya. Hindi lahat ng tao ay binigyan ng pananampalataya. Kagayang servant, hindi niya makita yung tulong na nagmumula sa Diyos. Tayo, what a privilege na niregaluhan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Nung tayo ay naniwala sa ating Panginoong Yesus. Nung tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasabay noon ang kanyang Holy Spirit binigay sa atin at yung very precious na faith, pananampalataya. Itong pananampalataya, ito yung pananggalang natin sa mga palaso ng kaaway. To cease to believe, pero sa ating Panginoong Yesus, we have to believe first, no? Bago mo makita ang tulong ng Diyos. So in verse 13, 18, and 20, no? Ayan, may time pa ako. So I can send them and capture, no? Ito po yung vision ng mga sundalo to capture Elisha. Pero ito si Elisha, nanalangin, no? Dito natin makikita how important prayer is in the lives of the believers, no? Elisha prayed to the Lord, strike this army with blindness. So, strike them with blindness. So, nabulag ang mga sundalo, no? Sabi ni Elisha sa mga sundalo, no? Hindi yan ang daan papunta dun sa tao na hinahanap nyo, no? Sumunod kayo sa akin at ginaid niya itong mga sundalo na bulag at dinala niya dun sa hari ng Israel. At nung nakaharap nila yung hari ng Israel, sila ay napalibutan ng mga sundalo ng Israel. Yung mission nila to capture Prophet Elisha, pero ano nangyari? No? Merong divine intervention sa kanyang mga anak. May protection, may deliverance. No? Then the Lord opened their eyes and they looked and there they were inside Samaria. Yung mga sundalo na mag-capture, sila na ngayon ang na-capture. Why? Because of divine intervention. Kapatid, kung ikaw ay may problema, kung ikaw may pananampalataya, kung ikaw ay nakikita mo yung tulong ng Diyos sa iyong buhay, hindi pwede na hindi makialam ang Diyos sa iyong problema. Hindi, ako, tested ko na yan. Tested ko na ang Panginoon. No? Bagamat akala mo walang nangyayari, pero meron. Patuloy ka lang magtiwala. No? Makikialam at makikialam ang Diyos sa iyong problema. Amen. Itetest lang niya yung iyong pananampalataya. And what is ano ba reaction natin pag tayo ay nakakaharap ng problema? Kagaya ba natin itong servant, no? Nagpapanik, why? Kasi ang nakikita lang niya yung problema. Nagfo-focus siya sa problema. Or, eto tayo si Elisha. Calm lang, why? Siya ay nag-focus sa Diyos. Through the eyes of faith. Wow. Kapatid, meron ka na bang experience sa ating Panginoong Yesus? Alam niyo po, iba-ibang level ang problema ng tao. Sabi ko nga sa amin, naranasan ko na yung pinakamabigat. At may mga sumusunod pa na problema. At ako ay, dahil yun na yung testimony mo, yung mabigat na problema na lampasan mo na, kapag may dumating ay parang alam ko na to eh.
Alam ko na to eh. Nilusot na ako ng Diyos dito, mas mabigat pa nga noon eh. Tama ba yun? Ito mga problema na to, walang-wala eh. Kasi niligtas na ako ng Diyos, nilusot na ako doon sa mas mabigat pa na problema. Wow. Sige po, palapakan natin, Panginoon. Ganun po kabuti at makapangyarihan ng ating Panginoon. And bilang conclusion, lessons to learn, problems, hindi po natin maiwasan yan. Inevitable, unavoidable, kahit ikaw ay lingkod ng Diyos. Pero paniguro meron kang protection. May tulong na nagmumula sa Diyos. At paano makaptan yung protection, yung deliverance, yung tulong, no? Depende sa iyo. Meron kang freedom to choose. Meron kang choice. Kung pwede mong gamitin ang iyong pananampalataya. No? Problem, protection, perspective, paano mo ba tinitignan? Focus sa problema or nakafocus ka sa Diyos? Through the eyes of faith. And what is the challenge today, kapatid? Kung ikaw yan na dumadanas ng problema, mabigat man yan o madaling solusyonan. Pwede ba natin sa umagang ito ay i-practice, i-exercise ang ating faith? Huwag nating ilabas sa equation ang Diyos. Tayo, sa umagang ito, tayo ay pare-pares lang tayo. May mga weaknesses. Wala pong matibay ang pananampalataya dito. Wala. Kami tumatayo dito, pare-pares lang tayo. Kakamali. Pero sa umagang ito, pwede ba sabay-sabay tayo? Pwede mong itayo yan. Kahit di ka na pumunta dito sa harap, pwede mong itayo yan by faith at tayo ay manalangin. Sa umagang ito, sama-sama tayo magpakumbaba sa Diyos. As the worship team sing this song, by faith, tayo ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, yes, you are. Yes, you are, our Lord. Hallelujah. The Son of the Living God. Sa inyo lang kami umaasa, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Yes, Lord, Ikaw yung provider namin. Hallelujah. Jesus, 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 yes, our victorious God. Hallelujah. Our Prince of Peace. Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. From you, Lord Jesus Christ. Ikaw yung source ng strength namin, Father God. Hallelujah. Oh, purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Hallelujah. We worship you, Jesus. 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 We worship you, O Lord. Hallelujah. Have mercy on us. Have compassion
Hallelujah. Yes, Father God. Hallelujah. We worship you in our lives, Panginoon. Worship you in our lives. Dahil ikaw yung tested naming Diyos, Panginoon, na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. And Lord God, today, Panginoon, andito po ang iyong mga anak, Lord. Humihingi ng lakas na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon. Dahil hindi kami nagfo-focus sa iyo, God. Patawad, Panginoon, Lord God. Hindi ka namin nakikita, Panginoon, Lord God. Hindi namin nakikita yung tulong mo, Lord. Yung problema namin, ginagawa namin ng sarili naming solusyon, O God. Sa sarili naming lakas, O Diyos. Hindi kami humihingi ng tulong na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patawad, O God. And today, O God, sama-sama kami nagpapakumbaba sa iyo, Ama. Panginoon, igawad mo sa iyong mga anak, sa lahat na nandito, sa lugar na ito, Panginoon. Ang iyong awa, ang iyong compassion, ang iyong guidance, lahat-lahat, Panginoon, yung provision, yung protection na nagmumula sa iyo, Lord. Ipakita mo sa amin, Panginoon, remind us, O God, na nandiyan ka palagi ang iyong kapangyarihan. Your natural, supernatural power, Panginoon, na handang maranasan ng iyong mga anak. Maraming salamat sa assurance, Panginoon. Sa tulong na palagi nandiyan, Panginoon, available sa iyong mga anak. Patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy mo kaming kaawaan, Lord. Maawa ka palagi sa amin, Lord Jesus. Wala pong perfecto sa amin, Panginoon. Kahit kami Kristiyano na, pwede ba, Panginoon, bantayan mo kami, Panginoon. Proteksyonan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya, O God. Ang aming sambahayan, Panginoon. Huwag mong hayaan na masaling ng kaaway, Lord. Remind us, Panginoon, of your great power, O God. Yung pag-ibig mo na hindi nauubos, O God. Remind us always through the power of your Holy Spirit, Panginoon. Nagre-remind sa amin ng mga promises mo, Panginoon, in our lives. He who is in us is greater than he who is in the world. We have the victory in Jesus Christ. We have the authority, the power to trample on the works of the enemy. Ang magagawa lang kaaway is to scare us. Takutin tayo. Pero ang mga anak ng Diyos, meron ng kapangyarihan na nagmumula sa Panginoong Yesus. At maraming salamat yun, Panginoon, Lord God. We are rest assured, Panginoon, na maging victorious ang buhay na ito hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoong Yesus. Aalagaan mo kami, Panginoon. Ikaw yung inumpisahan mong ito sa aming buhay, ikaw rin ang magtatapos nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat sa iyong salita sa umagang ito na naging kalakasan namin, Panginoon. Strengthen us, Panginoon, Lord God, in this battle of life, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin, Panginoon. And meron po announcement mamaya. Before the announcement,